Macy's POV. Kung wala lang siguro kaming exam ngayong araw, baka mas pinili ko na lang na wag na munang pumasok ng school. Gusto ko pang makausap si Lucio. Gusto ko pang marinig mula sa bibig niya ang mga paliwanag niya para kahit papaano maibsan man lang ng kahit kaunti ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Kaya lang hindi pwede. Lalo na at habang nagtatagal ang pag-uusap namin, lalo lang nadadagdagan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko. Nasasaktan ako sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung ano ang magiging desisyon ko. Hati ang puso at isipan ko na magdesisyon kung papayag ba ako sa nais ni Lucio na magpakasal kami. Hay, hindi ka pa ba uuwi? Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na nga namalayan pa ang paglipas ng oras. Tapos na pala ang klase, pero talala pa rin akong nakatitig sa kawalan. Kung hindi pa ako kinalabit ng katabi kong estudyante na si Erich, baka abutin ako ng dilim mag-isa dito sa loob ng room namin. Oo, present nga ako ngayon dito sa school, pero lumilipad naman ang isipan ko patungo sa problemang kinakaharap ng relasyon namin ni Lucio. Ha? Oo nga pala. Gulat kong bigkas, kasabay ng pasimple kong inilibot ang tingin sa paligid. Kaming dalawa na lang pala ni Erich ang naiwan dito sa silid, kaya naman dahan-dahan na din akong tumayo. Mukhang ang lalim ng iniisip mo ah. May problema ba? Nagtataka niyang tanong sa akin. Tipid naman akong umiling. Wala, ayos lang ako. Salamat nga pala sa pagkalabit sa akin. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Ayos lang, kanina ko pa napapansin na wala ka sa sarili, kaya nagpasya kung huwag ka na munang iwan. Paano ba yan? Mauna ako sa'yo, baka nasa labas ng sundo ko eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko sa kanya. At nagpatiuna na siyang naglakad paalis. Malungkot na din akong naglakad palabas ng classroom. May 30 minuto pa para matapos ang klase nila DJ at Fantasia. Kaya hihintayin ko na lang siguro sila sa waiting area. Hapon na naman at hindi ko alam kung paano ulit pakikiharapan si Lucio kung sakali. Alam kong hinihintay niya ang maging pasya ko tungkol sa kasal na inaalok niya sa akin. At hanggang ngayon, hindi ko din alam kung papayag ba ako. Sobrang gulo kasi talaga. Ayaw kong mawala siya sa akin at kung sakaling hindi naman ako papayag na magpakasal sa kanya, tiyak akong pipilitin siya ng lahat na pakasalan si Melissa, which is hindi ko siguro matatanggap. Ano ba talagang tama? Ano ba talaga ang gagawin ko? Hindi ko pa nga mapigilang bulong sa sarili ko nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon, lalo na nang mapansin ko na si Madam Tiffany ang tumatawag. Hello po, good afternoon. Nag-aalangan kong sagot. Macy, tapos na ang klase mo diba? Pwede ka bang makausap? Sagot naman ni Madam Tiffany sa kabilang linya. Ramdam ko sa boses niya ang pagiging seryoso, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Opo, pwede naman po. Sagot ko. Nasa parking ang driver, hinihintay ka. Ihahatid ka niya kung nasaan ako ngayon, kaya sumama ka na sa kanya. Sinabihan ko na din ang driver na susundo sa yung 3 nila DJ at Fantasia na hindi ka na makakasabay sa kanila. Seryoso niyang bigkas. Kaagad din naman akong pumayag sa nais ni Madam Tiffany. Lalo at ramdam ko sa boses niya na seryoso talaga ang pake niya sa akin. Sa isang coffee shop ako dinala ng driver. Naghihintay na sa akin ang seryosong mukha ni Madam Tiffany. Kaya lalong dumoble ang kabog ng dibdib ko. Maupo ka at umorder ka ng kahit na anong gusto mo. Nakangiti niyang bigkas. Kimi naman akong naupo sa kaharap ng upuan at umiling. Ayos lang po ako. Busog pa po ako, madam. Nahihiya akong sagot sa kanya. Ilang saglit niya din akong pinagmasdan habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagiging seryoso. Alam mo na siguro kung ano ang topic na gusto mong pag-usapan natin, di ba? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik at kaagad na nagbaba ng tingin. Nabuntis ni Lucio ang childhood sweetheart niyang si Melissa. At gusto namin itong maresolba sa maayos na paraan. Seryosong bigkas niya sa akin. Nanatili akong tahimik. Gusto ko kasi talagang malaman kung ano ba talaga ang pakay ni Madam sa akin. Kung bakit dito pa kami sa coffee shop mag-usap, gayong pwede naman na sa bahay nila. Aware din ako na niyaya ka magpakasal ni Lucio. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin bago sumagot. Iyon po ang gusto ni Lucio. Mahinang sagot ko. At ano ang desisyon mo? Pumayag ka ba? Seryosong tanong niya sa akin.
Hindi po, hindi pa. Kinakabahan kong sagot. Hindi pa? Why? Tanong niya. Hindi ko po alam. Naguguluhan din po ako sa mga nangyari. Ako ang girlfriend ni Lucio, pero masakit din po sa akin na malaman na nakabuntis siya ng iba. Pigil ko na ang sarili ko na maluha habang sinasabi ko ang katagang iyon. Gusto kong umiyak ngayon, pero kailangan kong pigilan dahil kahit papaano nahihiya ako kay Madam Tiffany. I am so sorry sa mga nangyari, pero nakapag-usap na ang dalawang partido. Hindi sa ayaw namin sa'yo at mas gusto namin si Melissa. Pero may inosenteng bata nang involved sa usaping ito. Macy, hindi ka namin bibitawan. Tutulungan ka pa rin namin na matupad lahat ng pangarap mo sa buhay. Pero gusto namin na iwasan mo muna si Lucio. Seryosong bigkas ni Madam Tiffany na nagpayanig sa buo kong pagkatao. Hindi namin kayang makita na may isang batang isilang dito sa mundo na walang kikilalaning kumpletong pamilya. Sana maintindihan mo kung anong ibig kong sabihin. Seryosong bigkas ni Madam Tiffany. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at namalayan ko na lang ang sunod-sunod na pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Here, kunin mo ito. Malaki ang maitutulong nito para kahit papaano matupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Seryosong bigkas ni Madam Tiffany sa akin. Sabay abot sa akin ng isang sobre. Ano pong ibig sabihin nito? Nagtataka kong bigkas. Nasasaktan man sa takbo ng pag-uusap namin, kaya lang kailangan kong magkunwari na ayos lang ako. Malaki ang respeto ko sa kanya dahil ina siya ni Lucio. Macy, iha, ngayon palang humihingi na ako ng dispensa sa'yo. Kung makikiusap ako na layuan mo ang anak ko. Para sa katahimikan ng lahat, pwede bang magpaubaya ka na lang muna? Seryosong bigkas niya. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko kasi talaga akalain na maririnig ko ang katagang ito sa mismong ina ng lalaking pinakamamahal ko. Pinapaalis niyo na po ba ako sa bahay ninyo? Mahinang tanong ko. Pakiramdam ko may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan ko na kahit na ang pagsasalita ay para bang nahihirapan ako. Hayaan mo munang maayos ni Lucia ang problema niya kay Melissa. Hayaan muna natin ang tadhana ang magdesisyon sa mga bagay-bagay. Naniniwala pa rin naman ako na kung kayo talaga, magkikita at magkikita pa rin kayo pagdating ng araw. Seryosong bigkas niya. Hindi na ako nakasagot pa. Hindi ko na din kasi talaga mapigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kahit kami nahihirapan din sa sitwasyon, pero anak si Melissa ng isa sa mga ka-business partner ni Dominic. Naging kaibigan din ng pamilya namin ng pamilya niya at iniiwasan namin na magkasira ang dalawang partido dahil lang sa isyu na ito. Muling bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko alam ang tungkol dito. Ang alam ko lang kasi talaga ay matagal ng ka-fling ni Lucio si Melissa na mula din pala sa mayamang angkan. Mayaman sa mayaman at sa huli mukhang sila naman talaga ang bagay. Nakalimot ako sa prinsipyo ko na hindi pala talaga pwedeng humalik ang langit sa lupa kaya nasasaktan ako ngayon. Bank card ang laman ng sobre na yan. Ayaw kong umalis ka sa poder namin na naghihirap. Kaya sana makatulong ang laman ng card na yan para makamit mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Macy, bata ka pa at marami pang darating na magagandang oportunidad sa iyo. Alam kong masakit itong nangyari sa relasyon yung dalawa ng anak ko. Pero kailangan natin itong gawin para sa katahimikan ng lahat. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling kaagad ko namang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Pilit akong ngumiti kahit na ang totoo sobrang sakit na. Sa totoo lang kahit naman siguro ako ang piliin ni Lucio, malabo pa rin siguro na maging masaya kami. Lalo na at magkakaanak na siya sa ibang babae. Siguro nga walang mali sa ginawa ni Madam Tiffany ngayon. Siguro nga tama siya. Kailangan kong lumayo para sa katahimikan ng lahat. Alam ko nararamdaman ko na minahal din naman ako ni Lucio. Pero ganun talaga siguro. Hindi talaga siguro kami para sa isa't isa. After ng pag-uusap nating ito, ihahatid ka ng driver sa isang hotel sa kalapit na probinsya. Pwede kang magstay doon at mag-isip. May kalakip na calling card ang sobre na yan at huwag kang mahiyang tawagan ako kapag may kailangan ka. Muling bigkas ni Madam Tiffany. Ramdam ko sa boses niya ang lungkot habang sinasabi ang katagang iyon. Kaya alam kong napipilitan lang din siya sa desisyon niyang ito. Naiintindihan ko po, wala din naman akong ibang hangad kundi ang maging masaya si Lucio.
Umiiyak kong sagot. Thank you, Macy. Saksi ang buong pamilya sa pagmamahalan yung dalawa ng anak ko. Pero siguro hanggang dito na lang muna kayo. Hindi pwedeng ipagpatuloy niyo pang relasyon niyo. Lalo na at sa ayaw at gusto ni Lucio, kailangan niyang pakasalan si Melissa. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling napatungo ako habang hilam ang luha sa aking mga mata. Susundin ko po ang nais niyo, pero pwede ba akong humiling? Pwede po bang pagbigyan niyo ako sa gusto kong mangyari bago ako tuluyang lumayo? Umiiyak kong bigkas. Napansin kong ilang saglit siyang natigilan bago tumango. Okay, kung hindi naman ganun kabigat ang hihilingin mo, why not? Seryosong sagot niya. Pwede po ba makita at makausap si Lucio kahit ngayong gabi lang? Hindi ko po ipapaalam sa kanyang napag-usapan natin. Pero gusto ko, bago ako umalis, makita ko muna siya. Hindi ko din kasi alam kung magkikita pa ba kami ulit, kaya sana po pagbigyan niyo ako. Lumuluha kong bigkas. Talagang nilakipan ko pa ng pakiusap ang tono ng boses ko para pagbigyan niya ako. Masakit na nga sa dibdib na kailangan kong lumayo, pero mas masakit kung hindi ko makita si Lucio sa huling pagkakataon. Lalayo ako. At wala na akong balak pang magpakita sa kanya. Ayoko din kasing ako ang dahilan para masira ang relasyon nilang dalawa ni Melissa. Dahil sa totoo lang, mula umpisa, kay Melissa naman talaga siya eh. Si Melissa naman talaga ang karelasyon niya, bago ako dumating sa buhay niya. Okay, papayagan kitang umuwi ngayong gabi sa bahay. Pero last na, nag-uusap lang kayo at ayaw na ayaw kong sabihin mo sa kanya na aalis ka dahil tiyak akong pipigilan ka niya. Naiintindihan mo ba, Macy? Seryosong sagot ni Madam Tiffany. Kaagad naman akong tumango. Pagkatapos namin mag-usap ni Madam Tiffany sa coffee shop, sabay na din kaming umuwi ng bahay. Pagkapasok pa lang ng sasakyan sa loob ng bakuran ng mga Del Chavez, iba yung lungkot na ang nararamdaman ng puso ko. Naging tahanan ko din ang bahay na ito sa loob ng halos 2 taon. At ngayong kailangan ko nang magpaalam sa bahay na to, masakit. Sobrang sakit. Pero kailangan kong tanggapin ang lahat-lahat. Kailangan kong magparaya para sa kapanatagan at katahimikan ng lahat. Malaki ang utang na loob ko sa pamilyang ito. At kahit na ano ang ipagawa nila sa akin, kailangan ko yung sundin. Hindi ako pwedeng humindi. At kahit na gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Lucio, ay hindi din maaari dahil ayokong magmukhang walang utang na loob. Pagkababa ng kotse, pinilit kong maging mahinahon. Pumasok sa loob ng bahay at diretso sa aking kwarto. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, iba yung lungkot ang lalong bumalot sa puso ko. Ang silid na ito ay isa sa mga lugar na naging saksi kung gaano kami kasaya ni Lucio. Sa isiping iyon, hindi na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Padapa akong nahiga sa kama habang tumatangis. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko na umuwi pa dito ngayong gabi. Pakiramdam ko kasi wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang umiyak lang ng umiyak. Para kahit papaano, maibsan man lang ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Perfect na sanang lahat eh. Ang saya na namin. Pero bakit kailangan pang mangyari to? Kung pumayag ba ako nun pa na magpakasal na kami, mangyayari kaya to? Mabubuntis niya kaya si Melissa? Nasa ganun akong sitwasyon nang maramdaman ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng aking silid. Pasimple kong kaagad na pinunasan ang luha sa aking mga mata. At isinubsob ko ang aking muka sa unan. Alam kong si Lucio ang pumasok dito sa silid dahil naaamoy ko ang gamit niyang pabango. Macy, alam kong gising ka. Pwedeng mag-usap tayo? Seryoso niyang bigkas. Naramdaman ko pa ang paglundo ng kama sa tagiliran ko, palatandaan na naupo siya. Alam kong mahirap para sa'yo na tanggapin ang lahat, pero maniwala ka man sa akin o hindi, kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Muli niyang bigkas na parang isang matalim na bagay na lalong dumudurog sa puso ko. Hindi ko alam kung hanggang saan or kailan niya ako kayang ipaglaban. Minsan na siyang nangako sa akin na hindi niya ako sasaktan, pero nabigo siya dahil nagawa niyang mabuntis ng iba. Kausapin mo ko, galit ka ba sa akin? Kung masyado nang masakit ang lahat-lahat, pwede mo naman ako murahin eh. Saktan mo ko dahil minsan kitang niloko, pero maniwala ka sa akin or hindi, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam at huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Right after mga anak ni Melissa, bala kong ipa-DNA ang bata para masiguro kong akin yun. Muli niyang bigkas, kaya lang malungkot lang akong napangiti. Sino ang niloloko niya? Alangan naman na ituro siya ni Melissa na siya ang ama ng ipinagbubuntis nito
kung may ibang lalaking involved. Hindi ako galit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit na anong mangyari, kahit na masyadong masakit, never ako magagalit sa'yo. Mahina kong bigkas. Mula sa pagkakadapa, dahan-dahan akong bumangon ng kama at seryoso siyang hinarap. Alam kong namamagana ang mga mata ko sa matinding pag-iyak, pero kailangan ko siyang harapin ngayong gabi. Ayokong magsayang ng oras dahil simula bukas, alam kong hindi na kami magkikita pa. Talaga ba? Thank you, Macy. Thank you. Nakangiti niyang sagot, kasabay ng mahigpit na pagyakap niya sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na mapahagulhol ulit ng iyak. Ayoko nang ipakita sa kanya na masyado na ako nasasaktan sa mga nangyari sa amin. Kahit ngayon lang, pipilitin kong magkunwari sa harap niya na ayos lang ang lahat, na walang problema, at tanggap ko ang mga nangyari. Basta palagi mong tandaan, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat, Lucio. Salamat dahil trinato mo kong parang isang prinsesa. Umiiyak kong sagot sa kanya. Of course, sobrang mahal kita, Macy, at wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya ka. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin, kahit na anong mangyari, at hindi ako papayag na maikasal kay Melissa. Sa iyo ko lang gustong ialay ang pangalan ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Madamdamin niyang bigkas, kasabay ng dahan-dahan na pagkalas niya sa pagkakayakap sa akin. I love you, Macy. Muli niyang bigkas, habang may ngiting nakaguhit sa labi niya. Pilit naman akong ngumiti, kahit na ang totoo, durog na ang puso ko. I love you too, Lucio. Kahit na anong mangyari, hindi ka mawawala sa puso ko. Ikaw lang nag-iisang lalaki na iibigin ko kailanman. Lumuluha kong bigkas. I know, at sobrang nagpapasalamat ako dahil naiintindihan mo ang sitwasyon ko. Don't worry, bukas na bukas din kakausapin ko sila mami at daddy para maitakda ka agad ang kasal natin. Uunahan na natin sila. Ikaw ang pakakasalan ko at hindi si Melissa. Seryoso niyang bigkas habang dahan-dahan na inilalapit niya ang kanyang muka sa muka ko. Nagtagpo ang aming mga labi at binigyan niya ako ng mapusok na halik. Kaagad ko naman iyong tinugon, lalo na at alam kong ito na ang last. Babaunin ko ang mga mangyari sa amin ngayon bilang isang masayang alaala sa huling sandali na nagkasama kami. Huling pagtatalik. Hindi pala ganun kasaya, lalo na at alam kong hindi na mangyayari ulit. Huling sandali ko nang matitikman ang init ng mga haplos niya. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Lucio, tuluyan na nga siyang nakatulog. Alam kong ilang araw din siyang pagod sa business tour niya. Kaya naman ganoon na lang kahimbing ang pagtulog niya ngayon. Mahigpit na nakayakap sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi. Hindi ko mapigilan ang malungkot na mapangiti. Pinakatitigan ko ang kanyang gwapong muka, kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. This is goodbye. Wala nang atrasan pa at alam kong magagalit siya ng sobra sa akin sa magiging desisyon ko. Sobrang sakit. Pero alam kong ito lang ang tamang gawin. Ito lang ang tamang paraan para maayos ang lahat. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayapos niya sa akin. Binigyan ko siya ng magaan ng halik sa noo, sa pisngi at sa labi. Pagkatapos noon, dahan-dahan na akong bumangon. Bumaba ng kama at diretso sa banyo para kahit papaano makapaglinis ng katawan. Hindi ko nahihintayin pa ang kinaumagahan. Aalis na ako ngayong gabi para tapos na. Masakit. Pero kailangan kong panindigan. Alam kong pagkatapos nito, hinding-hindi na ako magiging masaya, kagaya ng dati. Kaya naman hindi na din ako mag-e-expect ng kung ano paman. Pagkapasok ko ng banyo, diretso ligo na din ako. Mabilis ang ligo lang naman din ang ginawa ko. Sa takot na, baka magising si Lucio at baka hanapin ako. Baka mabulilyaso pa ang pag-alis ko. Pagkatapos kong maligo, mabilis na din akong lumabas ng banyo. Hindi na din ako nag-abala pang patuyuin ang buhok ko. Maingat din ang bawat kilos ko at iniiwasan kong lumikha ng kahit na anong ingay at baka magising si Lucio. Alam kong hindi talaga ito papayag na lumayo ako, pero hindi pwede. Papanindigan ko ang nauna kong desisyon. Pumasok ako sa loob ng walk-in closet at naghanap ng maisusuot na damit. Pinili ko ang maong pants at t-shirt. Sa paa naman, nagsuot lang ako ng rubber shoes at bago ako lumabas ng closet, hinablot ko pa ang isang jacket at isinuot na din. Pagkalabas ng walk-in closet ay muli akong napatingin sa kama. Muling gumuhit ang malungkot ng ngiti sa labi ko nang mapansin ko kung gaano pa rin kahimbing sa pagtulog niya si Lucio.
Wala siyang kamalay-malay na hindi na kami magkikita kahit kailan. Naglakad ako patungo sa study table ko at kumuha ko ng isang pirasong papel at ballpen. Sandaling nagsulat habang pigilang mapahagulhol ng iyak. Isang sulat ng pamamaalam ang iiwan ko kay Lucio. Yun lang ang kaya kong gawin ngayon dahil hindi ko din naman kasi talaga kayang magpaalam sa kanya ng harap-harapan. Muling pumatak ang luha mula sa aking mga mata sa isiping iyon. Durog na ang puso ko. Kaya naman kailangan ko na nga talagang makaalis. Hindi pwedeng magtagal pa dahil baka bigla na lang magbago ang isipan ko. Basta ko na lang dinampot ang aking personal na bag at isinukbit iyon sa aking balikat. Wala akong balak magdala ng ibang gamit, maliban lang sa laman ng bag at suot kong damit. Pinag-iisipan ko din kung huhubarin ko pa bang singsing na bigay niya sa akin. Pero sa bandang huli, mas pinili ko na lang na hayaan iyon sa daliri ko. Remembrance mula sa kanya. At wala na din talaga akong balak na tanggalin pa habang nabubuhay ako. Walang patid ang pagpatak ng masaganang luha mula sa aking mga mata bago ako dahan-dahan na naglakad patungo sa pintuan. Maingat na binuksan ang pinto at dali-daling lumabas. Sinigurado ko pang maayos na nakasara yon bago ako dahan-dahan naglakad paalis. Palayo sa lalaking pinakamamahal ko. Palayo kay Lucio na alam kong simula din ngayong gabi. Mawawala na kami ng ugnayan sa isa't isa. Macy! Pababa na ako ng hagdan nang marinig ko ang boses na iyon. Gulat na napalingon ako at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kapanatagan ng kalooban nang mapansin ko na si DJ pala ang tumatawag sa akin. Sa sobrang tuliro ng isipan ko, akala ko talaga si Lucio ang tumawag sa akin eh. Natatakot ako na baka biglang nagising at hanapin ako. Sir DJ? Mahinang sambit ko. Dali-dali siyang naglakad palapit sa akin habang kitang-kita ko ang matinding pagtataka sa gwapo niyang muka. Gabi na, saan ka pupunta? Seryosong tanong niya sa akin. Aalis na po ako. Mahinang sagot ko at muli kong inihakbang ang dalawa kong paa pababa ng hagdan. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagsunod niya sa akin. Aalis ka? Paano si kuya? Paanong pagmamahalan yung dalawa ng kapatid ko? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi na masusundan yon. Hindi na kami pwede sa isa't isa. Kailangan niyang pakasalan si Melissa dahil nabuntis niya ito. Lumuluha kong sagot. Hindi ito nakaimik pero patuloy niya pa rin akong sinusundan hanggang sa makalabas kami ng bahay. Sandali, Macy naman. Matagal na kayo ni kuya. Ngayon ka pa ba susuko? Ganun na lang ba kadali sa'yo na talikuran siya? Kahit na ang alam mo pareho kayong masasaktan? Seryosong tanong niya sa akin. Natigil ako sa paghakbang at seryosong hinarap si DJ. May choice pa ba ako? Wala. Wala na akong choice kaya sorry DJ. Sorry kay Lucio dahil alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Pero hindi talaga pwede magstay ako. Nabuntis niya si Melissa kaya kailangan kong lumayo. Umiiyak kong sambit. Napansin kong saglit siyang natigilan habang titig na titig siya sa aking muka. Isang malalim ng buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tumangutango. Okay, saan mo gustong pumunta? Lalayas ka? Parang ikaw lang yata ang alam kong naglayas na sarili mo lang ang dala mo eh. Seryosong sagot niya. Mabigat na po kasi kung magdadala pa ako ng mga gamit. Salamat nga pala sa kabutihan mo sa akin. Hindi ko alam kung magkikita pa ba tayo. Pero pakisabi na lang din po kay Fantasia na umalis na ako. Umiiyak kong sambit. Okay, pero ihahatid na kita kung saan ka man pupunta. Gabi na at delikado sa'yo na magpapagala-gala pa sa labas ng gantong oras. Seryoso niyang sagot.